Magandang gabi ho sa inyo. Ano bang pagbati natin? Kung hey, Fat Choy, whatever. Happy Chinese New Year sa ating mga tagapakinig na mga Chinoy. Sa mga kapatid nating Chinese sa Binondo, Manila. Sa mga Pilipinong nagpapaka-Chinese dahil nagpo-feng shui, mga ganyan-ganyan. Binabati ho namin kayo ng Happy Chinese New Year. I think it's the year of the snake yata, if I'm not mistaken. Year of the snake. So, mag-ingat po tayo sa mga anaconda ng buhay natin. Ano yung mga anaconda? Ito yung mga nang-aagaw ng mga syota. Ayan. Nang-aagaw ng mga syota, ng may syota. Bawal yan! Bawal ba yun? Pasaway! Exciting naman yun. Nang-aagaw ng syota, ng may syota, mga jowa, ng may jowa. Yan. May asim pa rin si Tanda. Aba, inano ba kita? Bakit ganyan ka magsalita? Masarap ang ulam natin. Oo, alam ko yan. Alam ko yung ulam na yan. Bueno, welcome ho sa ating programa, Dr. Love Radio Show. Wooden Snake, Year of the Wooden Snake. Kahoy na ahas. Meron bang steel snake? Meron ganun? Wood lang talaga? Okay, whatever. Hindi ko maintindihan eh. Mamaya, alamin natin sa mga kaibigan nating mga Chinoy o baka may Chinese sa mga kaibigan dyan, paliwanag niyo sa amin, bakit wooden snake? Ba't hindi regular snake na anaconda? Anong klaseng snake? Anaconda ba yan? O cobra, king cobra, whatever. Bago tayo mag-anaconda, pinapaalam lang ho namin sa inyo na tayo po ay napapakinggan sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 Cebu, 101.5 Cagayan de Oro at 99.9 FM Dream Radio Ormoc. Leyte yun, di ba? Yun. At sa 107.9 Caboses Radio Tacloban. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19 sa Signal TV at syempre huwag din po ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating mga social media accounts sa ating YouTube channel at maging sa Facebook, just search at True Network PH. At True Network PH. Ngayon po ay gabi ng Miyerkules at pag Miyerkules, ang music natin ay inspirational, di ba? May inspire ba tayo ng Chinese New Year? Dapat makakuha tayo ng idea kung paano tayo mai-inspire dyan, di ba? Paano ang ating New Year ng mga Pilipino, ng mga Christians, first day of January, na-inspire din ba kayo? Di ba? Alright. Samahan niyo po kami until 11:30. Pag-usapan natin ang dapat pag-usapan. At syempre, meron po tayong mabuting balita. Meron tayong, ang tawag dito? Test to Pest na inaabangan. So, wala pa tayong balita dahil medyo may karamdaman may karamdaman si Fatima Soriano. So, let her rest for a while. She needs that. Ako, more than anyone else, alam ko ang mga pangailangan ni Fatima, lalo ganyan may karamdaman siya. Okay. Pagbabalik po natin, ihatid natin sa inyo mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Miyerkules, 29 ng buwan ng Enero, Chinese New Year, Year of the Wooden Snake. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual.
Narito ang ating pagkaing pang spiritual sa araw na ito ng Miyerkules sa 29 ng buwan ng Enero. Medyo may kahabaan ang Ebanghelyo ngayong araw na ito. Ito po ay matatagpuan sa ika-4 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Marcos, talata 1 hanggang 20. Nung panahong yun, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, "Pakinggan ninyo. May isang magsasaka na lumabas maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga yun. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga yun sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumutubo. Palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag, ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa at ito'y tumubo, lumago at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60, tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, "Ang may pangdinig ay makinig." Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, "Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamagitan ng talinghaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita at makinig man ng makinig ay hindi makakaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman siya." Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano niyo mauunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kanilang puso, ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Makarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapanghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad ng sabinhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita. At sila'y nagsisipamunga.
may tig 30, may tig 60 at may tig 100. Kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkaing pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Medyo mahaba yung ebanghelyo pero malaman. Anong klaseng binhi at saan napatanim ang binhi na ito sa buhay natin? Yeah, magandang tanong, di ba? Simba tayo ng simba, nadidinig natin ng mabuting balita, pero napapatanim ba sa matabang lupa ang ebanghelyo? At namumunga ba sa buhay natin? Yan ang tanong. 9 minuto bago mag-alas 10 ng gabi, bago tayo mapunta kung saan-saan, gagalitin muna namin kayo. Sino mo naman to si June Banaag? Pagkatapos ikalat ang mabuting balita ng Panginoon, gagalitin naman kami. Pwede naman kayo magalit nang hindi kayo nagkakasala. Eto, alamin ho natin. Ito po ay bahagi. Ang ating episode ngayon ay Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love. Ito po ay bahagi ng programang Face-to-Face Harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa TV5 sa pangunguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin po sa programa ang Harapan Tagapayo sina Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM. Matapos po ninyong mapanood ang ating episode ngayong gabi, baka po meron kayong mensahe o komento na gusto po ninyong ibahagi sa ating programa. Maaari po ninyong ipadala ang inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment kayo sa ating live stream. Maaari ring tumawag sa ating hotline sa 8689-3289 at 8689-3290. Panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love, pinamagatang ihaw-ihaw, away-away. Narito. Pakiramdam niya ay sinasadya kasi ng isang tindera ng ihawan ang itutok sa kanya ang usok, 'di ba? Pero sabi naman nakita natin sa video, marami namang dumadaan doon, paanong pepersonalin. Pero para nga daw pinepersonal talaga siya sa maperwisyong paraan. O eto, pakinggan na natin kung ano yung sinasabi niyang problema niya sa ihawan. Mama, humarap ka na. Ganon. Hindi Yes. pala mama. Yes, mama. Hindi pala mama. At hindi rin mama. Hindi po. Mama. 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 Ano naman ang problema, mama? Yun po sa usok na palaging pagka dumadaan ako, pinapausukan ako. Oh. Oh, Para kang para kang sasabong, ganon. Kaya nga po, Oo. pagka papasok ako o lalabas ako ng kanto, pagdadaan ako, inuusok sa akin. Yung usok, ginagano sa akin. Okay. Karaniwan, merong dahilan yan. Ano ang pinaghihinalaan mong dahilan? Kasi po, may utang siya sa akin. Yun, utang na naman May utang yan. po sa tindahan namin. Oh. Na ang tagal-tagal na, hindi pa binabayaran. Okay. Magkano? Kasi dalawa sila magkaibigan na taga ron sa amin, Oh. tigti 3,000 sila mahigit. Ayun. November pa na umutang sa akin at sabi babayaran lang, katapusan. Puro ganun ang sinasabi sa akin. Okay. Kaya ako nagagalit sa kanya. Kaya pati siya nagagalit sa akin. Pagka dumadaan ako, palagi ko kasi siyang sinisingil. Kaya nagagaano sa akin. Para hindi mo siya masingil. Kaya inuusukan ka ng ganon. Minsan na bumili ako, gusto ko, iawas yung binili kong barbecue doon sa kanila para yung utang niya mabawasan. Oo, ano naman? Ano naman? Oo. Ano
gagawin ko. Pero ayaw niya. Ayaw niya. Ay, bakit nga naman? Di sana araw-araw may ulam ka na. Kaya nga, kaya Oo. masusuka ako pagka araw-araw yun. Oo, hindi naman pwedeng araw-araw barbecue. Ano bang binibenta niya? Yung mga tenga ng baboy, Masarap yung mga yun. baga, yung mga ganon, Ay! mga Ayoko ng dugo, baga. mga isaw. Isaw. Yeah, isaw. Mga Yeah. ganyan. Dok Camille, kapag parati ka nakaka-inhale niyan, masama yan, sa baga. Ay, totoo yun. Nakakadulot ng cancer yan. Totoo po yun, Ate Coring. Dahil kasi alam niyo yung inhalation na ganyan, paano kung may asthma kayo, lalong lalala. Yes. Tapos kung wala, pwede magkaroon ng bronchitis and even pneumonia. Yung Pneumonia. tinatawag, walking pneumonia sinasabi. Oo, alam mo, delikado yung walking pneumonia. Hindi mo alam na meron ka na palang pneumonia, parang ordinaryo lang. Yun ang nakakatakot. Walang symptoms. Bigla ka na lang matitigok. Ay, oo, totoo yan, Ay, totoo yun. Ay, ano naman ang iyong katibayan na sinasadya niya? Talaga namang marami naman daw dumadaan doon. Maraming dumadaan, pero pag ako na talagang, ang paypay niya talagang ginagano niya. Iba yung paypay lang na di ba po? Pag ako na talaga todo, so ano Parang siya. ganito. Pag normal lang kasi ng paypay ng barbecue, parang ganyan lang, Ate Coring, di ba? Oo. Ganyan lang. Tapos parating na siya. Oo, mismo. Parang feeling ko ganun eh. Mismo. Okay. Pakita nga natin, Ryle, sa ating mesa ng ebidensya, ang listahan ng utang. Ayan, ang listahan ng meron utang. talagang listahan. Tumataginting na... Bakit Darna? Sino si Darna? Siya rin po yan. Siya rin yan, si Opo. Darna. Saan si Darna Ding? and Tess, isa Darna lang. and Tess, iisa Isa lang lang. yan. Okay. Merong piatos, merong shampoo, gin. Okay. Okay. Merong large diaper. Bakit? Ano ba siya? May mga anak. Meron po. May mga anak, ayon. May mga bigas, 2,147. Okay. Back to back po yan. Back to back? meron pa. Ay, oo, ang dami. Ay, Ayun parang pa. pelikula, back to Yeah. back. Marami. Ay, oo nga, marami. So anong sinasabi niya? Meron ba, yun lang ang hanap buhay niya kasi yung pagtitinda. Opo. Ayun. Hindi ba dapat naku, bago kayo nagpapautang, mama, Kasi inaalam po, nyo kung may capacity to pay. May tiwala naman po ako sa kanya na makakabayad. Oh. Kaso naman, puro pangako ang nangyari. Kasi sabi, wala pa siyang sweldo, hindi pa siya pinasusweldo. Ganun po. So naaawa ka. Yes. Eto naman, siya ang tindera ng ihaw-ihaw na laging nagpapahirap umano sa araw-araw na pagdaan ni Mama. Tess, humarap ka na. Namu. Talaga naman totoo ah. Bakit? Mahirap magpautang Sisingilin bakit pala. ako nagbabayad ka? Hindi, sinasabi mo na, na lagi Puro ka siya. kapangako po. Marami naman dumadaan doon na hindi nagreklamo eh. Meron akong testigo. Sinitan mo. Pag ako dadaan, ginaganyan mo ng Siyempre nauso. nagkakataon na talagang... Hindi mo, pagkakataon Ay, yung nako, ginagawa Mama. mo yon. Tumigil ka kasi ikaw Anong na tumigil pakano ako? mo. Ikaw ang Masyado tumigil. Ka madalahera. Dahil kung ikaw nagbabayad ka ng matino, di hindi ka gaganyanin ng Eh, tao. siyempre nakikiusap naman ako sa'yo, di ba? Puro pakiusap, ganun na lang. Eh, siyempre, Hindi ang po liit na pwede ng yun. Sinisingil pa ako na sinisingil tapos Bakit? kinukwento mo ba sa ibang tao? Naturalmente, para matauhan ka. Bakit? Yun. Tama ba yun? Tama Oo, talaga tama. para Hindi, sa akin. tama Paniningil yun. ko. Tapos ang ginagawa mo. Yung aminan na talaga, kasi alam ko namang parang inis na inis ka dito kay Mama. Sinasadya mo ba talagang pausukan ng medyo mas malakas pag dumadaan siya? Sinasadya ko po. Yun! Ayun! Tapos ang kaso. I rest my case. Tapos ang kaso. Hoy, hindi dyan. Yes, Ryan. Hindi. Ryle. You wait lang. You wait lang daw. Okay. Teka muna. So, sinasadya mo. Meron siyang dahilan para mabuisit. Okay. Ryle, pakita nga natin yung yung isa. Ito yung pwesto niya, ha? Ganito ang pwesto niya. Sa totoo lang, marami naman talagang dumadaan na iba. Pero pag dumadaan si Mama, medyo inaano niya, medyo mas malakas ang hampas ng kanyang paypay. Pero sa totoo lang, Tess, eto yung eto yung listahan mo ng mga utang. So, nagmamagandang loob din naman pala sa'yo dati si Mama. Bakit ka naiinis sa kanya? Kasi po, ma'am, pagka, lagi niya ako inuukaray eh.
Ino-okray. Ino-okray. Bakit? Tulad ng... Tulad niya, lagi niya sinasabi niya, ikaw negra ka, ganyan. Ang dami mong utang. Minsan ginichismis niya pa po ako sa mga kapitbahay namin. Ayun. Parang hindi siya naaawa sa akin. Ganun. Tapos kung ano pa sinasabi niya, ikaw, marami ka nga mga anak eh. Ba't alaga mo yung mga anak ko? Mga anak mo? Ano, Sinasabi niya. nahihiya? Ang Yung sinisingil ka na, utang naiiyak mo, ka na? kailangan makabayad, nag-aanak ka pa? O bakit? Ba, ano? Saka naman Ano? nakikiusap naman ako sa'yo, pero Ay, naku, noon, ilang babayad naman beses ako. ka nakiusap. Sige Diba? nga, ilang beses ka nakiusap. Marami. Ang dami na. Oo. Oo, kasi kasabi ko Sama ba walang yun? kailangan talaga ako ngayon. Di ba naintindihan mo? Ganung buwan, Ayaw babayaran mo kasi mo. makinig, tapos Hindi yung nakikipag-dismiss ka pa. magpapaano ka Kung pa ganun ulit, pa, nag-extend kinakain ka mga pa. ano ko. Ilang extend na yun? Dismiss mo pa ako. Okay. Okay, pakinggan naman natin, nagsalita na tayo, pakinggan naman natin ang talambuhay ni Tess. Saan ba nanggagaling yung hirap at hindi siya makabayad? Ilan ang anak mo? 8 po. 8! Bakit parami ng parami? Anak ka kasi na anak. Ayun. O yan, di ba? Nag-o-cry ka. Oh, nang-o-okray ka na naman. Kasi na anak. Anak Ito ka na kasi anak. hindi magkaanak. Oo, kasi bakla siya. Bakla kasi ang bakla yan. Kaya ganyan yun. Anak mo, meron kang asawa. Meron po. O may pakinabang ba asawa mo? Eh, kasi po nung may trabaho siya, pintor po. Pintor, o tapos? Eh, hinina po kasi ano niya, nagkasakit din po siya. Kaya, Kasakit, anong sakit? kasi po, di ba, pag pintor, parang... O nakakalanghap yan ng Oo, mga parang mahina chemical. lang, gano'n po, inuubo, gano'n lang po. Inuubo? Tapos, Ay, sabi mo syempre, na yung mga boss-boss, pagka ganyan na inuubo, di ba, parang ayaw magpagawa. O pero teka muna, so ngayon may sakit siya. Ano na po, igi-igi na rin po. Medyo igi-igi na. Kailangan patignan mo ang bagan yan. Kasi yung ganyan inuubo, dahil nga sa pintor, baka meron ng something dyan sa Hindi, bagan. nagpatingin naman po siya, wala. Wala naman. So, Dr. Love, sa ating trio tagapayo, paano maaaring gamitin ng pananampalataya at saka pagdarasal upang malutas ang ganitong alitan? Kung pera ang pinag-uusapan, kabuhayan yan, ha? Pag pera ang ating pag-uusapan, miski anong dasal ang gawin mo, walang mangyayari sa'yo Correct. pag hindi ka magtatrabaho. Yan. Unang dapat nating isipin, huwag tayong mangutang ng hindi natin Kayang kayang bayaran. At kung tayo magbabayad, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, May dahilan. nakikita natin, nakakaawa si Aling Tess kasi maliit ang kita niya. Pero Aling Tess, may ibang paraan para kumita ka pa ng dagdag. Kung dito, konti lang kinikita mo, 100, 300 a day, bakit hindi mo subukan mag-aral, mag-manicure, mag-pedicure? Mas malaki ang kita, magmasahe. So, may ibang opportunity para kumita at makabayad dun sa ating pinagkautangan. Pananampalataya, hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng biyaya pa. No? Pero kailangan ng Diyos, kinikilala natin siya para matanggap natin ang biyaya. Kung sa maghapon, hindi natin naiisip ang Diyos, anong biyaya ang hinahanap mo? Ate Coring? Correct. Alright, ang ating oras o ganap na ang 18 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. Narito ang ilan sa mga komentaryo at opinyon at mensahe ng ating mga tagapakinig. Relevant sa ating Pest to Pest. Here ni Dr. Love, si Teresita Perfinian. Good evening, Dr. Love. Ang masasabi ko po dyan kay Aling Tess, huwag naman masyadong mataray. Siya na nga po ang may utang, mas matapang pa siya sa inutangan niya. Dapat po, Aling Tess, magkaroon ka din ng word of honor sa pangakong pagbabayad sa mga nagpapautang. At para po kay Mama, piliin niyo na lang po ang pautangin niyo sa susunod. Salamat po. Siguro nga, baka hindi na siya magpautang kay Tess, di ba? Lilian Panaligan Buen, ay nako, relate ako, Dr. Love. Pag sinisingil mo sila, sila pa ang galit. In my case, 3 years na may utang sa akin. Pag sinisingil mo, ako pang walang konsiderasyon at masama ang ugali ko. Ano pa kaya ang gagawin ko? Ako po ang humihingi ng payo, Dr. Love. Tulungan niyo ako. Paano nga, di ba? Kailan kaya sasabihin? Sabi ni attorney, meron dang small claims court. Pwede tayong magsampa ng kaso sa small claims court.
Alas 10:20. Ito ang isa sa mga listeners natin buhat sa Pampanga, si Sugar, na palagay ko hindi ito nakakaranas mangutang. Baka siya nagpapautang. Ingat lang sa pagpapautang. Kailangan malaman mo rin at pakiramdaman mo rin, background check mo, di ba? Kung may kakayanan na magbayad. Yun, kasi minsan pagka nangungutang, umod ng bayad pagka aamong tupa. Akala mo mga Agnus Dei. Ang aamo pagka nangungutang. Pagbayaran na, nagkakalimutan. Ang damdamin Sugar ng Pampanga, welcome to Dr. Love. The June at sa Hi. lahat ng mga listeners natin. Good evening po, good evening. Naku, utangan na naman ang usapan dito. Naku, Brother June, pautang. Ako nga lalapit sa iyo. Nangyari na sa akin yan, Brother June. Share ko lang. Merong isang tao na nakapanghiram sa akin ng medyo malaki-laking amount. Tapos nung maghuhulog na siya sa akin, tapos hindi niya naihulog agad. Ang sabi niya, kasalanan ko daw kasi hindi ko daw agad ibinigay yung account details ko. Sabi ko, Pwede ba? Ako pa yung nasisi, Brother June. Oo nga. Kasi naman nagpautang ka, hindi mo binigay yung account number mo kaagad. Dapat Pero kaagad dapat ibibigay iisip mo. niya na kung talagang para sa akin yun, ibibigay niya yan sa akin kahit lumipas pang 1 linggo na hindi ko maibigay sa kanya yung account details ko. Kasi doon nakataya ang reputasyon niya bilang tao. Kung anong klaseng tao siya pagdating sa larangan ng pera. Klik lang yun. Oo. Ang katunayan nun talagang iniwasan niya talaga. Ako Diba? pa nga sinisasabi niya, ikaw kasi, hindi mo agad pinadala yung account details mo, nagastos ko tuloy. Sabi ko, what? Wow. Sorry na lang po. Sorry na lang po, napautang kita. At dahil doon, nagkasira kami. Pero balikan natin itong si Aling Tess. Sa mga mikalin tulad po nitong si Aling Tess, naku, mawalang galang na po sa inyo. Sana maintindihan nyo. Pero sana rin, kung gaano kalakas ang loob ninyo ng pangungutang, sana ganun din kalakas ang loob ninyo na magbayad. Saka sana po ay huwag ninyong kakalimutan laging ilabas yung nagtatagong hiya ninyo. Oo. Kasi, hello? Yes. You're still on the Huwag niyo air. kakalimutan na hindi lang kayo ang may sikmura, hindi lang po kayo ang kumakain, hindi lang po kayo ang nangangailangan, at lalong hindi lang kayo ang anak ng Diyos. Hindi ko mo at yung ibang tao, Brother June, ay nakaririwasa at nakaaalwan. At yung mga katulad nila ay medyo, sabihin na natin, kinakapos ngayong panahon na to. Aabusuhin na nila ang pagmamagandang loob ng mga tao. At sa susunod, yung nagpautang sa inyo, huwag niyong gawin tinapa. Ano tinapa, bro? Di ba? Tuwing dadaan yung si mama, inamin naman niya, talagang pinauusokan niyang ganyan. Yung pa. Oo. Bakit maling-mali yung ginawa niya na yon na nananadya siya? Yun po ay isang senyales na kawalan po yun ng utang na loob. Dahil pag yung isang tao ay gumawa sa atin ng pabor, mapamaliit na bagay pa man yan o kung ano pa man yan, yun po ay dapat pa rin nating itanawin sa kanya at ipagpasalamat. Alam Hindi mo, natin siya para bastusin. Alam mo, sa dami ng na-encounter namin mga nangutang dyan sa face-to-face, yung iba, ginagawang dahilan talagang maggagalit-galitan o gagawa ng Brother issue June. kahit walang issue, gagawa ng issue para lang maggalit-galitan at hindi ka nababayaran. Yeah, para maging paraan, kumbaga din siguro paraan din nila yan para linisin ang kanilang konsensya, i-justify na lang nila, tama lang wag kong bayaran yan kasi ganito naman yan eh. Oo. Iba po yung utang, siningil ako niyan eh. Oo. Yeah. Iba yung utang, iba yung kanyang masamang ugali. Oo. Yes, masamang ugali niya, pero may utang pa rin kayo. May utang pa rin siya. The sacraments, may utang pa rin kayo. At hindi nyo dapat nahayaan na matayakin yung reputasyon Yun. dahil lang sa pera. Dahil kahit na kayo ay walang-wala, siguro naman dumarating din yung panahon na nagkakaroon sila, Brother June. Kahit sana hulog-hulog lang as a sign of goodwill, sabi nga nila. Yes. At sa mga katulad naman ni Mama, naku, lesson learned po yan sa inyo. Okay, masyadong mabait at huwag kayong mahihiyang maningil, lalo na ng mga pinaghirapan ninyo. No. Hindi naman biro ang pera nga, hindi naman biro ang ating ipinupuhunan para magtrabaho. At dapat lang napahalagahan natin yun. At Minsan huwag natin basta ibigay sa mga katulad nila. Minsan nga nakakainis, yung uutangin alak, hinyebra. Uutangin.
para lang makainom ng alak. Hindi lang yun, Brother June. Pagka umuutang sa'yo, kala mo ang hell, iiyakan ka Oo. nang iiyakan. Lahat ng pagpapaawa. Tapos Right, pagbayaran right. na, wala na. Ayaw na. Hindi mo na Anyway, makontak. maraming Huwag po tayong salamat. ganun. Thank you, Sugar. Thank Maraming salamat you. po, Brother June. Thank you. Si Sugar po yan ng Pampanga, 25 after 10. Si Lori Feria Flores, grabe, mas matapang pa yung may utang, sobrang mahadera. Tama lang si Mama na sabihing may utang siya para maging aware din yung iba na hindi mabiktima. Nako, nakakaawang, nakakainis talaga. Di ba? Tanong natin dito sa, kay Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Aling Lourdes, magandang gabi sa'yo. Ikaw ba'y nangungutang din? Isang maganda, mabiyaya at mapagpalang gabi sa iyo, brother. Merry Christmas din po at Happy New Year. Oo. At happy birthday to you. Oo. Nangungutang rin po ako, brother, pero binabayaran ko naman po sa takdang panahon. Ganoon. Opo, pero meron po akong kilala na, marami po akong kilala na pagka po mangungutang, ay napakagandang mag-ano po, na parang para silang mga hindi makabasag pinggan. Utang, pero pagdating na po ng bayaran, wala na po, kinakalimutan na po yung utang. Tapos marami po pong dahilan, sabi nila Anong masasabi mo kay Aling Tess? ay nako, ikaw naman Aling Tess, nako huwag mong gamiting dahilan na wala kang pera. Kung gugustuhin mo, pwede naman. Magtinda ka na lang ng banana Q. Okay, kamote Q. Opo, at gulaman at sago. Para makaipon ka at mabayaran mo si Mama. Kawawa naman si Mama. Opo. Okay. Kita na nga yung magmagandang loob na magpautang sa'yo, tapos masama pa ang Ano pa, siyempre, di ba? Oo, that's true. Kaya nga po, brother. Oo. Kaya yan po ang hindi po maganda sa mga mangungutang. Mangungutang, oo. Opo. Okay. Para silang... Opo. Oo. Babati po ako, brother. Sige. Babati po. Oo, go ahead. Binabati ko po si Lance. Lance, alam ko nakikinig ka. Pag-usayin mo lang ang iyong Pagtula. sulat ng libro at bahaginan mo naman ako ng iyong Ng iyong? Ng ano? yung libro na pinangako. Yung libro. Oo. Opo. At yung ating may one and only Alfred Saban po, nasaan na po? Si Alfred Saban. Well, hindi kami nakakausap. Baka nasa ibang bansa. Oo. Alam mo yun, pag hindi ko nakakausap, nasa ibang bansa yun. Opo. Nasa ibang bansa. Wow, hindi naman niya ako sinama. Oo nga. Yan ang sinasabi ko kay Alfred Kung magmimerienda siya sa Germany, at least isama ka niya. Di ba? Opo. Oo. Opo. At saka po yung tres ko. Opo. At saka po ang Tres Marias po, sina Mario Viola, Elizabeth Villa Maya Gonzalo. Bulisay, at si Elizabeth Villa Gonzalo po, at si Roy Bulisay po. Roy Bulisay. At saka si Zenny Dayang Hirang. Opo, si Seni Raimundo. At saka si Chato Sacluti. Oo. Opo. Si Raul de la Cruz. Lahat na Ma'am po. Cherry Baile. Opo. At ang pinakamaganda at pinakamabait niya na si Sino? Miss Gen. Si Miss Jen. Oo. At Okay. si may Santi. Opo. Oo. Si Ang Santi. mabait na Si Rome. At saka si Direk. Opo. Lahat na po ng Mike staff po Bulay. dyan. Oo. Sige. Okay. Maraming salamat sa iyo, ha. Thank you. 29 after 10. Salamat po. Batiin daw natin si Emerson Alvarez. Buwabati na magandang gabi. Nagpapacheck ng attendance from Cainta Rizal. Josephine Belhica, hello po. Elizabeth Villa Gonzalo. Buwabati na magandang gabi sa lahat
Noli Misias, tama po. Elvira Cabahog, good evening, Brother June, and to all doctor lovers. Lori Villa Flores, hello. Lance Abilion, buwabati na magandang gabi. Watching from Sampaloc, Manila. Mary Jane Llamis, good evening. Marvin Sandro Riabad ng North Caloocan. Marlene Ong ng Mariveles, Bataan. Julieta Sugitan, Dandan Mendoza. Buwabati ng magandang gabi. Mary Ann Bayog, Rose Nano, Yek Lopena ng San Pedro Laguna. Francis Anthony Gador, Kung Hei Fat Choy, Dr. Lab, pakibati po ang tita ko na si Francis Tabora na birthday po niya ngayon at birthday din ng lola ko na si Lola Belen Tabora sa February 26 from Antipolo City. Dortan, pa-shout out kay Mirasol Batikin ang mahal ko sa buhay. Giselle Pia, Shari Picture ng Seattle, Washington. Lori Feria Flores, Lilian Panaligan Buen ng Parana Q. Batiin natin si WCY, Willie Yu, at siyempre ang kanyang butihing girlfriend na ubod ng cute, Nedia Sagon. Magandang gabi and happy listening. Maraming salamat. Babalik po tayo ho. Oras natin 31 minutes after 10 sa programang Dr. Love Radio Show. Fatima Soriano at ang awiting Mariang Inako. It's 10:44. Narito ang liham kasaysayan na ating itatampok ngayong gabi. Ito ay padala ni Michelle ng Bulacan. Dear Dr. Love, Happy Chinese New Year po sa inyo. Ako po si Michelle, tubong Bulacan, 28 anyos, at gusto ko po sanang makahingi ng payo sa inyo. Noong magjowa pa lamang po kami ng aking asawa, palaging ako ang taya sa date namin. One time, kumuha siya ng kotse at dahil IT siya, akala ko masusustain niya ang pagbabayad. Pero after niya kumuha ng kotse, nawalan siya ng trabaho. Sabi niya, magjowa naman kami, ako munang magbayad para hatid sundo niya ako. Hindi naman ako hesitant at tulungan siya na magbayad kasi nga nagtiwala naman ako sa kanya. Ako din ang nagbabayad ng gas kasi pinananakot niya na walang susundo sa akin. Although red flag na ito, pero dahil mahal ko, pinakasalan ko. Kahit patuto lang pamilya ko kasi nakikita nilang ginagawa daw akong milking cow. Eto na nga, naging mag-asawa na kami. Una, tumira kami sa bahay ng in-laws ko. Pero hindi din kami nagtagal kasi nakakaya naman sa pamilya niya. Wala pa din siyang trabaho kaya nag-decide ako na mag-rent na lang kami ng bahay. At since may stable job naman ako, pinurso ko ang pag-rent ng apartment at pagbayad ng monthly car fees. At lahat ng bills, mula sa pagkain, sa lahat ng utility bills, ultimong load at allowance niya. Ako ang nagbibigay, Dr. Love. Ngayon po ay 8 months na akong buntis, wala pa rin siyang trabaho. Patuloy ko siyang pinagtatakpan sa aking pamilya para hindi sila magalit sa kanya. Pero ngayon na may magkakababy na kami, wala pa din siyang trabaho at hindi rin naman siya naghahanap. Ano na kaya ang dapat kong gawin? Nalilito na ako, Dr. Love. Parang walang pakialam sa baby namin kasi hindi siya naghahanap ng trabaho. Pag umuwi siya ng bahay nila sa parents' house niya, humihingi din siya ng pera sa akin para pambili ng pasalubong sa mga kapatid niya. Pero pag ako nagbibigay kahit konti sa family ko, nagagalit siya. Na-let go ko na ang responsibility ko sa bahay namin na mag-asawa na kami, pero hindi ko naman alam na solo ko lang palang haharapin ang responsibilidad na ito. Nahihiya din ako magsabi sa mga magulang ko kung anong sinasapit ng buhay ko sa pag-aasawa ko.
Ano po bang maipapayo niyo sa akin? Kasi sabi nila dapat daw ang pag-aasawa ay magkasama sa hirap at ginhawa. Pero itong dinadanas ko, Dr. Love, sobra-sobrang hirap naman. Magiging masama ba ako kung iiwan ko siya dahil hirap na ako? Kumagalang, Michelle ng Bulacan. Maraming salamat sa iyo, Michelle. Nako, minsan ang problema natin kasi matigas ang ulo natin. Meron na tayo nakikitang red flag. Hindi pa natin pinapansin kasi nagtatanga-tangahan tayo dahil in love. Yon. Paano ngayon yan? Hindi natin maiaalis. May mga tao talagang kung tawagin namin ay user. Ano yun? User. Yung manggagamit. Dito sa Pilipinas, kultura natin yan. Tinamaan kayo ng magaling. Mga lalaki na mga nakikinig sa atin. Kung magde-date kayo ng babae na syota nyo, utang na loob, nipisan nyo ng konti mukha nyo. Kayo naman ang magbayad. Kung gusto nyo yung babae magbayad, wala kayong makikitang bansang ganun. Pumunta kayo sa Paris, France. Makikipag-date ka sa syota mo. Ang estilo nila, yung babae, babayaran yung kinain niya. Ikaw na lalaki, bayaran mo yung kinain mo. Ganun ang estilo doon. Sa Pilipino, galante tayo mga lalaki. Kung ide-date mo yung girlfriend mo, mag-ipon ka ng pera, kunayo ka. Huwag yung ikaw ang pakakainin ng girlfriend mo, nakakahiya. Di ba? Baka pagpunta sa motel, yung girlfriend mo pa rin na magbayad sa'yo, kambing ka. Sana nakikinig yung asawa mo. Di ba? Ang tawag dyan sa asawa mo, manggagamit, user, makapalang muka. Ganun lang kasimple yan. Tingnan mo. Puro sarap ang gusto niya sa buhay niya. Nagpakasal kayo, naging asawa ka niya, nakikita mo na nun pa, ginagatasan ka nitong kambing na ito. Alam mo, dapat maging syota nito, bakla. Sabi ng isang anchor na kasama ko dati doon sa kabilang himpilan na bakla, alam mo kami, Brother June, sabi niya, talagang pinaghahandaan namin yan. Kasi ang mga lalaki hindi naman papatol sa amin nang walang makukuha. Kaya pinaghahandaan namin. Kung mahusay yung boyfriend namin, pwede kami bumili ng cellphone para sa kanya. Minsan nga pati yung load, amin pa rin. Kasi pinakikinabangan din namin siya. At alam namin na hindi magtatagal ang relasyon dahil maghahanap yan ng babae. Diba? Itong napangasawa mo, talagang may kakapalan ng muka. Nakita mo ng red flag, pinakasalan mo pa, di may konting katangahan ka rin, di ba? Ngayon, nag-asawa na kayo. Yan. Akalain mo, itinira ka sa bahay nila, wala siyang hanap buhay, itinira ka sa bahay nila para pakainin ka rin ng mga magulang niya. Mabuti may trabaho ka. But can you imagine? Para hindi ka mapahiya sa biyanan mo, umupa kayo ng bahay, ikaw ang nagbabayad ng renta, yung kotse na binili ng boyfriend mo na napangasawa mo, bumili ng kotse ang tinamaan ng kulog na yan, wala pa ng panghulog. Diba? Sa'yo inasa. So binabayaran mo yun, may renta ka pa, may bills pa ng Meralco, tubig, o whatever. At ang kakapalan niyan, ultimong load ng cellphone niya at allowance niya, kinukuha pa sa'yo. Ano ka? Talagang sugar daddy, sugar mommy ka niya. Diba? Ngayon, buntis ka na. Paano yan? Paano pag manganganak ka, wala kang ipon, yan ang dapat mong paghandaan. No? Okay, naunawaan kita, pinagtatakpan mo sa pamilya mo yung
pagiging user ng napangasawa mo, nakakahiya nga namang maikwento. Pero sa tingin ko, Michelle, ito na ang pagkakataon na kinakailangang mag-isip-isip ka. Kasi pag hindi ka mag-iisip-isip, tingnan mo ang nangyayari. Ang boyfriend mo, puro pasarap. May libreng sex, pakain pa siya, pati allowance sa'yo pa. May libre pang sex. At dahil libre ang sex, nabuntis ka, paanong panganak? Hindi balik kung normal delivery. Even if it's a normal delivery, magastos din yan. Paano kung CS? Alam mo kung magkano gagastusin mo pag CS? Ikaw din ang gagastos niyan dahil hanggang ngayon, wala pa ring hanap buhay ang asawa mo. Magiging masama po ba, Brother June, kung iiwanan ko siya dahil hirap na ako? Hindi ako magtataka, Michelle. Dahil lahat ay nakaatang sa'yo. Ang kinatatakot ko lang kapag hindi ka nagdesisyon, dadami anak mo. Maniwala ka sa akin. Sa klase ng asawa mo na parang rabbit, dadami anak mo. At kung dumami ang anak mo, kahit maging dalawa man lamang ang anak mo, mahihirapan kang suportahan ang pangangailangan ninyo. Ngayon lang na mayroon kang magkakaanak ka. Iba na ang expenses mo dyan. May pediatrician, may monthly check-up sa doktor ang bata. Pag-iipunan mo yan sa pag-aaral niya. Paano yung mga diapers? Paano yung gatas? Paano yung gamot? Paano yung vitamins? Ang dami niyan. Kasi kung ikaw lang, kahit nakikita ng asawa mo ang mga pangangailangan, kukuya-kuya-kuy lang ang kambing na yan. Dahil pagdating ng tanghalian, may kakainin siya. Pagdating ng hapunan, may kakainin siya. For all you know, hindi pa rin siya nagluluto ng pagkain niyo. Mas makabubuti pa sa'yo, mag-alaga ka ng aso. Yung asong aalagaan mo, pagdating ng gabi, kumakahul yan pag may nakitang stranger. Ang asawa mo, hindi kakahul yan. Maghihilik yan sa gabi. Wala kang pakinabang dyan. Paano, Brother June? Iiwanan ko? Hindi ko sinabi sa yung completely hiwalayan mo ang asawa mo. Pero kung hindi siya magbabago, ano pang dahilan at kasama mo siya sa buhay mo? Naghanap ka lang ng batong ipupukpok sa ulo mo. Hanggang ngayon, wala siyang hanap buhay, magdesisyon ka na, mukhang hindi magbabago ang takbo ng isip ng asawa mo. Hindi masama na hiwalayan mo siya. Kung uod ng irresponsableng asawa yan, hindi masama na hiwalayan. Ang masama, matapos mo siyang hiwalayan, makikipagrelasyon ka sa iba. In the meantime, pag-isipan mo at magdesisyon ka hanggang maaga. Kung malaman man ng pamilya mo na ganyan ang nangyari, at least taas ang noo mo na nagdesisyon ka na iwanan siya sapagkat batugan siya at irresponsable. Ito'y desisyon ng isang matalinong tao na katulad mo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Maraming salamat. Ang ating oras, 11:03 ng gabi. Ngayon po ay Miyerkules sa 29 ng buwan ng Enero. At kayo nanonood, nakikinig sa palatuntunan ng Dr. Love. Kasama niyo po si Brother June Banaag, OP, hanggang mamayang 11:30. At marami ho sa ating mga kapatid na mga Chinoy, Filipino-Chinese, ay mga nag-aantabay na para sa malaking selebrasyon sa pag-welcome sa Lunar New Year at i-welcome nila ang Year of the Wooden Snake. Panauhin natin ngayong gabi ang kura paroko ng San Jose de Trozo Parish na nasasako po ng Archdiocese of Manila. Panauhin natin si Father Peterson Tieng, LRMS. Welcome to Dr. Love, Father Peterson Tieng. Happy to Dr. Love at lahat ng mga nakikinig
sa inyo ngayon sa inyong programa. Maraming salamat, Father, sa pagkakataon na ibinigay mo na makapanayam ka na alas 11 na ng gabi. Medyo ito yung mga panahon, pagod na mga pare at gusto na magpahinga. Meron pa silang mga nighttime prayer, you know. Father, first question, what religious congregation do you belong to? What is LRMS ba yun? Oo. I belong to the Lorenzo Ruiz Mission Society. Oh. This was established by the late Cardinal Sin specifically for mission among the Chinese. I see. That's very good. I can see your picture. How do you want me to call you? Father Peter? Father Cheng? Yeah, you can call me Father Pete. Oh, Father Pete. Okay. Nakita ko yung picture mo. Are you Filipino-Chinese, half Chinese, Father Pete? Yeah, I'm a locally born Chinese here. So Ayun. I was born and raised here in Manila, in Binondo, actually. Binondo. Andiyan ang mga sentro ng mga Chinoy, di ba? Mga kapatid natin. And you speaking of San Lorenzo Ruiz, meron kaming simbahan dyan ng mga Dominikano sa Binondo. Di ba? Diyan po ako nabinyagan. Di ba? Gusto ko lang malaman, Father, tulungan mo ko para sa kapakanan din ng mga Katoliko, ng mga nakikinig sa ating programa. And I noticed this, siguro sa tagal ng panahon ng exposures ng mga Pilipino sa mga kapatid nating Chinoy, na-adapt na rin natin yung kanilang kultura katulad nitong Lunar New Year na ito. Pero anong perspective natin? Paano natin paliliwanag sa mga Katolikong Kristiyano paano ma-adapt yung Lunar New Year sa pananampalatayang Katoliko, Father? So the Lunar New Year is just like it's just like our civil New Year of January 1, no? Mhm. It's just that this is a practice of the more of the Chinese, not just Chinese, many Asian people like Yes. Vietnamese, Aha. other Singaporean, di ba? Singaporeans. Oo. They celebrate Lunar New Year. Okay. And so New Year always brings what? New hope, new Mhm. beginning, 'di ba? It's just like a chance for renewal. Yes. So I believe this Lunar New Year is also a moment, especially among Chinese families, to gather and to give thanks to the Lord. No? Mhm. Actually, a few days ago, I was in Taiwan, and they had how do you call that? They had a week, or sabi nga nung taxi driver sa akin, 9 days vacation. Wow! They had a 9-day vacation. So throughout this last weekend Mm-mm. until this weekend is their New Year celebration. Celebration. It gives time for them to be with their families. Oo. Well, bahagi ng Chinese New Year yung tinatawag na Year of the Dragon, Year of the Rabbit. Ito, ang pasok ngayon ay Year of the Wooden Snake. Yes. May relevance ba ito sa pananampalatayang Kristiyano? Actually, ito, wala naman po talagang relevance yan sa ating pananampalataya bilang Kristiyano, kung whether it's a year of the dog or year of the Rabbit, oo. rabbit or snake, no? But among the Chinese people, they believe that there is certain characteristic of every year, no? So ito, Dragon Year, sabi nila, yung Yes. nakaraang Dragon Year ay maswerte daw, parang gano'n, no? But Yan. of course, in the Catholic Christian belief, naniniwala tayo that true blessing and every year is the year of the Lord, di po ba? Yes. It's the year of the Lord. Well, Whether it's year of the snake, what? So it's really more of a practice, a tradition in the church. in the, Not what I mean, in the Chinese culture, to have these years, no? This year. And it's 12
12 set of animals. Oo, tama, 12 tama. So one cycle is 12 years. Oo. Well, in the Catholic Church, we have such a thing as inculturation. Di ba? Opo. Yung kultura ng mga Chinese, naibiblend natin yan sa pananampalatayang Katoliko. Pero dito nagkakaroon ng konting parang confusion. Because I'll be honest with you, Father Pete, mayroon akong kaibigan na Katoliko, Pilipino. Walang dugon Chinese, ha? Katoliko siya, palagi nagsisimba pag Sunday. May rosaryo palagi sa kanyang bag. Sa kotse niya, may rosaryo din na nakasabit. Pero pagpunta mo sa bahay, ang unang makikita, i-welcome sa iyo ay yung pond na merong turtle. And then, pagpasok mo, merong mga palaka na may kagat na coins at may pusa na kakaway-kaway na ganyan. At ang buong bahay ay na feng shui. So, may inculturation ba dito o ito ba'y malinaw na pagkaligaw sa pagkaunawa niya? Yeah, while we speak of inculturation, we have also to think or build or distinguish ano yung superstitious, ano yung hindi dapat natin i-inculcate sa ating pananampalataya, at sa mga bagay naman na pwede nating ipasok sa ating sabi nga natin, inculturate sa ating pananampalataya. Bigyan ko lang kayo ng halimbawa, sa marami sa mga simbahan with the Chinese communities, like in our parish, we're doing it this coming Sunday, we have a veneration for the ancestors. Yes. Oh, that's a Chinese culture, di ba? Tradition. Yes. So that is a very nice Chinese culture or tradition. Oo. Na pwedeng i-adapt. The Catholic teaching of honoring your father and mother. Yes, yes. So it just goes together. It comes together very well, and so we encourage. No, sabi nga pagka New Year, no, especially in the Chinese New Year liturgy, we worship God and we venerate our ancestors. Yun. So we are being reverent to God and respectful of elders, which is a very important Catholic, Chinese culture, di ba? Yung respect sa elders, ay napakahalaga. Exactly. Which is also a Catholic teaching, totoo. honoring your father and mother. So in that line, okay, inculturation. However, yung mga palaka na may coin, yung mga pusa na may kumakaway-kaway, yun ay mga superstitious beliefs na. So, most likely, maybe, alam nyo, marami sa ating mga Katoliko rin, hindi pa sila siguro masyadong malinaw sa ganung hindi ganung kalalim ang kanyang kaalaman tungkol sa mga ganon. Hindi pa masyadong na-evangelize. Ganun ba? Catechize. Catechize. Oo. Kapagay na ito, pwede ng isang tabi. But some Chinese naman, yung iba, dekorasyon lang talaga. Hindi naman sila naniniwala sa sabihin lang niya, pampaswerte. But they don't rely on those frog for swerte. They do hard work. Di ba? Nagtatrabaho ng maayos, masipag, matipid. Maraming Chinese na ganyan talaga. When you speak of kasipagan, sa mga Chinese natin makikita ang kasipagan talaga. Kaya nga, So, minsan yung mga ganun, parang dekorasyon na rin lang. They don't really rely on this for luck. But, sa mga Katoliko, kinakailangan merong distinction. Kailangan malaman natin kung hanggang saan lang tayo
titigil, no? We need to stop here because we will have to cross the line. Dapat malaman natin yan. Like, for example, it becomes a Catholic Christian tradition already, without us knowing it, that during our New Year, Civil New Year, January 1, marami na rin mga bahay na pag-aari ng Katoliko na nag-iipon ng 12 bilog-bilog na mga prutas. Paliwanag mo nga sa akin, Father, paano na, pag ikaw ba'y Kristiyanong Katoliko, kailangan pa ba natin ng pampaswerte? Kasi kung kailangan natin, bibili ako ng ng mga bracelet ng mga iba-ibang mga tiger eye, mga ganon na pampaswerte. Kailangan pa ba natin yun? Ano nga po no? Very sensitive yan, ha? Yung practices po, talagang ako, I'll admit, ito sa aming bahay, Oo. dito sa aming kumbento, pag New Year, maraming prutas. Oo. Pero hindi na ako naniniwala na dahil magdadala yan ng swerte, masarap lang kumain ng mga prutas. Totoo. Lalo kung kasama sa offertory, di ba? Kung kasama sa offertory, tanggapin. Oo. But yung nga, siguro kailangan malaman, tulad ng homily ko kanina sa aking mga parishioners, sabi ko nga po, the true blessing is no other than having God in our lives. No? And the true blessing that we should look for is God. No? Not hindi yung mga paputok, hindi yung mga iba't ibang mga practices, yung pagsuot ng pula. Sabi ko, yung pagsuot ng pula, hindi naman ako, ilang taon nagsusuot ng pula, hindi naman ako sinuswerte. Oo. Pero, Pero if you're a Christian, it doesn't matter if you're a Catholic Christian or born again Christian. Nandiyan ang swerte sa Panginoon. Sa Panginoon, andiyan ang swerte. Wala nang malas. Walang malas sa Diyos. Opo. I agree. Sabi ko nga, ako, kapag nagle-blessing ng bahay, di po ba? Madalas, para swertehin. But I correct. I always say, this is all God's providence. When we bless a home, we acknowledge that God has blessed us. And we ask God to continue to shower His blessings upon us. So, hindi po para swertehin or something. Yes. Pero pagkilala sa grasya ng Panginoon. Yes. Po yung paniniwala. Kanina, Father, may nagbigay sa akin at doon sa mga kaibigan ko ng tikoy. Opo. Sabi ko, this is a blessing. Di ba? This is a blessing, yung tikoy. Kasi, for whatever reason, sa mga kapatid nating Chinoy, dahil daw yan ay malagkit, kinakailangan makapit ang swerte, ang pamilya ay magkakadikit-dikit sa tikoy. Symbolical yan. Sa akin, it doesn't matter. Sa akin, ang tingin ko dyan pagkain. At pagpakain is a blessing, di ba? Now, what comes with the tikoy are 3 sticks of incense, yung ginagamit ng ating mga kapatid na Chinoy, no? Na nakabalot sa isang tissue paper. Sabi ko, ano itong incense na ito? Yan daw ay sisindihan ngayong gabi. Isusulat mo yata dun sa papel yung wish mo, susunugin mo yon. Pagkatapos mag-i-insenso ka. Sabi ko, ano itong insenso? I-offer ko ba ito sa isang santo or sa Panginoon? Kung i-offer ko, pwede. Kasi maaring sa kulturang Chinese, instead of lighting a candle, they light an incense stick bilang pag-aalay, symbolical of the incense that we have in the church. Di ba? There's nothing wrong with it. What do you think? Yeah. If you look at it at that perspective na we offer incense just like we offer candles, okay po. And we offer it to God. Yes. No? Just as we
light candles to the saints, di ba? That's just as we write our personal intentions, no, inilalagay natin sa mga santo, nagsusulat tayo ng ating mga hiling. Right. Wala na problema. Oo. I don't think there's any problem with that. Yung tikoy po, talaga, there's nothing religious in it. It's just that, sabi ko nga, symbolism of, because it's tiki, that our relationship will stick. That's why we give tikoy, no? At saka Tikoy. At saka ang tikoy kasi matamis. Matamis, oo. Para sweet ang relationship. Oo. Kaya, At saka ito, in all practicality, yung tikoy, masarap na gawing breakfast. Di ba? So, Opo. sa akin lang, Father, ganito. It might confuse Filipino Catholics. Okay? Dahil nakasanayan nila na, well, alam mo, mga Chinese talagang bahagi na ng kultura natin. Yan ang mga unang-unang mga immigrants na nakasama natin dito. Hanggang ngayon, ang dami pa rin mga Chinese. And because of that, enculturation, apply na rin natin yung kanilang kultura sa buhay natin. Ang hihilingin ko lang sa iyo, Father Pete, ipaliwanag mo lang sa ating mga tagapakinig na mga Katoliko, lalo na ng mga Kristiyano, kung hanggang saan ang ating pananampalataya at bahagi ng enculturation sa pananampalatayang Katoliko dahil baka naliligaw na rin sila. Isang magandang palaala siguro. Father? Maganda po tungkol sa enculturation ay yun una, ay dapat maalam din tayo o naunawaan din natin ang ating pinaniniwalaan o ang ating sariling pananampalataya. No? Para alam natin, malaman natin na parang ito hindi na yata tama according sa turo ng simbahan. There we can discern whether this is still in line with Catholic teaching or not. Second, no, in the culture of the Chinese, but we have also to understand why are we doing that? No, saan ba nanggaling yung ganitong mga practices? Yung mga lucky charms, ano ba yung mga lucky charms na yan? No, is it superstition? Ano, maybe it's nice to know and to also study. It is only when we study and then we can really discern what is acceptable, what is not acceptable. No? Yung mga not acceptable, wag na natin gayahin. Yun. No? Wag natin i-promote. Ito kasi ngayon, pinopromote ng social media, pinopromote na ito, dapat ganito, para swertehin. Oo. Ang tunay na swerte galing sa Panginoon eh. Panginoon, tunay na swerte. Exactly. In fact, may kaibigan ako na ang negosyo niya mga bracelet na yan. Talagang bumibenta at karamihan mga Pilipino talaga. See? Opo. Sa totoo lang po, napansin ko po. Kasi ang parokya namin, malapit po sa Binondo. Oo. Kung naglalakad-lakad kagabi, nagse-celebrate sa Binondo, mga Pilipino, hindi naman dito mga Chinoy. Yung mga Chinoy, one of the practice that we have as Chinoy is staying at home for New Year, family bonding, family meal. Oo. Kaya nga, yung mga partner ko dito, mga nagpaalam sa akin kagabi, pupunta raw sa Binondo, manunood. Sabi ko, sige, okay lang. Tapos pag-uwi, tinatanong ko, sino mga nakita nyo? Marami ba kayo nakitang Chinese? Wala. Puro mga Pilipino. Okay. We stay home. Pero we do family bonding, no? Maybe one of the tradition of the family is they wrap dumplings. No? During New Year. Yes. Oo. No? They wrap dumplings, they eat dumplings, yung mga ganon. Kasi the fact na when you do make the dumplings, it takes cooperation in the family. Kwento. Ayan, oo. Is bonding. Yes. Ganon. Alam mo, isang bagay, isang value na naiinggit ako sa mga Chinese na dapat siguro nating i-apply.
At ito madalas ko nakikita. On Sundays, it's a family day among Chinese. Makita mo sa mga restaurants na Chinese restaurants, the whole family nandoon nagbabanding, nagkakainan sila, kwentuhan sila, the whole family. At yan ay importante. Mahalaga yan sa atin na maging bahagi yung mga magagandang values na makukuha natin sa ating mga kapatid na Chinoy. Tungkulin din natin, I think, Father, to celebrate with them and live out the values of charity, community, and reflection, sabi nga, dito sa mga events na ito. And ang mahalaga lamang para sa ating Katoliko, in my own opinion, alamin natin kung hanggang saan ang pakikibahagi natin at pag-apply natin ng kanilang mga kultura, kung ito ay taliwas na sa aral ng pagiging Kristiyano, then let's drop it. Di ba? Yes, I agree. Kaya nga, there should be both. You should be knowledgeable about the faith. You should be also knowledgeable about what is this culture all about. No? What is this practice really all about? Baka superstition na yun. And many of which really fall into certain superstitious belief. Yan. No? Yun. So, kailangan ma-distinguish natin. And we must have a firm faith. Yes. Knowing that if it's superstition, we should get rid of it. Exactly. Well, anyway, Father, alam mo, kulang tayo ng oras, pero ang sarap ka makakwentuhan. I hope one of these days, ma-interview ka namin uli, and marami pa tayong mga pagkukwentuhan, hindi lamang dito sa Chinese New Year, kung paano natin matutulungan ang kapwa natin Pilipino na higit na mapalalim ang kanilang pananampalatayang Katoliko. Father Peterson Tieng, maraming salamat po sa inyo. Can I just have a little advertisement? Yes. I'm inviting all your yung mga nakikinig sa iyo sa aming parokya dito sa San Jose de Troso. We are Masangkay Street, just across Metropolitan Hospital. We are one of the Jubilee churches here in the Archdiocese of Manila. So please do come and visit us and make a pilgrimage, and more importantly, obtain the Jubilee indulgence. Yes. That is the church offers to all of us. So I hope I hope to see you here in our path. Very good. Malapit pala kayo sa Metropolitan Hospital, Father Pete? Yes po, tapat lang po namin. I Exactly see. tapat namin. Oo, I see. Kaya pala. Well, maraming salamat sa iyo, and sana maging panauhin ka namin uli. Ang sarap mong kakwentuhan. Lalo na yung tungkol doon sa mga pananampalataya na dapat nating alam talaga ng mga Katoliko. Father, we thank you so much. Maraming salamat po sa inyong panahon. Pwede ka na magpahinga ngayon. Thank you very much po. Thank you. Thank you so much. Father Peterson Tieng, ang parish priest ng San Jose de Troso sa Tondo na yun, ano? Sakop na ng Tondo, Manila yun. Oo, yun. Maraming salamat po sa inyo. Archdiocese of Manila. Parish priest ng San Jose de Troso Parish. Bueno, hanggang dito na lang po tayo. At babalik ko tayo bukas. Kulang tayo ng tayo. Sarap kakwentuhan ni Father. Babalik ko tayo bukas alas 9:30 hanggang alas 11:30 dito sa 105.9 True FM. Sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz. Ang head ng ating Programming and Production, Alvin Maanyo. Cherry Baile, ang ating operations manager, ang ating mga producers, Jen Morales and Mike Santillan. Technical director, Direk Sheikh Mamaril, ang ating radio studio technician ngayong gabi, Rom Ortigas. Mike Bulay-Og, ang ating PA and David operator, and TOC switcher, Weng Carpio. Ito po si Brother June Banag, OP, pansamantalang magpapaalam. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Alaikum.